Samantala sa punto pong ito ay makakausap naman natin si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. Good morning po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Good morning, Connie. Good morning, Igan. Good morning, Susan. Good morning po. Thank you, sir. Nakapabay sa inyo ngayon. Good morning. Yes, sir. Inamin na po ni PNP Chief Ronald De La Rosa na may isa pong tangke ng SAF ang napasa kamay po ng Maute. Pwede hong malaman kung ano ho ang nangyari? Sa aming pagkakabatid, sa report na initial na nakuha natin dito, ito po ay naputukan ng isang IED at nabalahaw. At dahil doon, naipit po yata itong mga kasamaan sa polis at hindi na sila makausad. Kaya inabandona na po nila ito sa tabi ng daan. I see. So wala naman hong nakuha na sakay nung tangke, no? Hindi po namin batid kung may na-injure dun sa mga nakasakay. Pero by and large, yung pating mga namatay lang bilang ay napakababa. 3 pa lang. Kaya maaaring nakaalis na maayos itong mga nag-ooperate ng equipment na yon. Yung taning po o deadline ng AFP, meron po ba para tuluyan pong masupil yung Maute, General? Yung specific timeline, hindi po natin masabi sa ngayon. Pero sinisikap po natin na tapusin ito sa madaling panahon. Opo. Ang ating pong objective ay ma-clear ang bawat sulok ng Marawi City nang sa ganun maibalik po natin ito sa lokal na pamahalaan at mabigyan natin ng abiso lahat ng ating mga kababayan na nakatira dyan. Kasi lalo na po ngayon, panahon po ng Ramadan. Importante po na talagang makabalik sana itong mga kababayan natin. Opo. At magawa nila yung pagdaraos ng Ramadan sa maayos na paraan. So ang status po natin sa Marawi, kontrolado na ng ating mga sundalo, pero hindi pa rin ligtas para makabalik yung residente, General? Tama, Igan. Ang huling ulat na nakuha natin, patay din sa pintawang salita ng ating mga tauhan dyan. 90% na ng syudad ay na-clear na nila ng maayos. Pero may natitira pang 10% ng city na hindi pa ganap. At yan nga po yung pinagpupugaran ngayon, pinagtataguan ng mga natitirang elemento ng militanteng grupong Maute Daesh. At yan po ang focus ng operation. 4 po ang pakay namin sa kasalukuyan na ginagawa nating military action. Number 1, siguraduhin po na malibre at ma-clear natin ang bawat sulok ng syudad sa mga armadong elemento. Pangalawa, makasigurado po tayo na matulungan lahat ng malipit na residente, yung mga natrap po sa loob ng mga ayaw pa pong lumabas sa patakot na baka sila maipit at madamay sa nagiging bakbakan. As of last night po, ang report po sa atin na halos 1,000 na yung nakuha natin at tulungan natin na rescue ng mga kababayan natin dyan at nailikas natin sa maayos na lugar. At pangatlo, ay ma-recover po kung sakasakaling may mga biktima pa dyan, mga injured, may mga patay o mga labi na patay na naiiwan, makuha po natin ito ng sa ganun makapagsagawa tayo ng maayos na accounting. At yung pang-apat po, habang nalilibre po ang puwersa natin at mga kagamitan, ito po isa-channel natin sa pagtulong sa local government, NGOs at TSOs sa pagbibigay ng tulong sa mga IDPs natin at evacuate. General, si Susan po ito. Sir, yung kumakalat... Susan, magandang umaga. Sa magandang umaga, sir. Yung kumakalat ng video ngayon, no, sinasabi mga bihag, kasama ho yung si Father, no? At saka yung isang may mga civilian pa. Ano hong balita natin doon? May hawak pa bang bihag ngayon o hostage itong mga miyembro ho ng Maute? Yung sa video, no, sinamitin natin ito sa ating mga technical personnel para suriin at pag-aralan ng mabuti at pang-test. At naniniwala kami na under duress na ginawa ni Father ito, kung sakasakaling ito yung mapatunayang totoo. At napilit siya. Dahil sa ganitong mga pagkakataon, lalo na sila ay naiipit na at fighting for survival. Ang lahat ng paraan para makatakas dyan ay gagawin nila mas na yung mga may dire consequences na gawain tulad yan. So hindi nalalayo po na may ilan silang pinaghahawakang mga sibilyan na gagamitin nilang paraan para maging bargaining chip
Ika nga. So, kasama na po si Father dyan. At ang atin lang po iniiwasan dito, kaya nga po kami nananawagan din sa ating mga kaibigan sa media na maging discerning sa mga bagay na ito dahil maliwanag na propaganda po ang ginagawang hakbang na ito ng ating mga hinaharap dyan. Okay. Diyan na lang isang araw pa nakausap namin si Marawi Mayor Gandamra at sinabi niya na matagal na raw na may mga miyembro ng MAUTE sa kanilang lugar. Ito ba'y nakarating sa inyong kaalaman? At kung nakarating po, ano po ang ginawa ng militar? Kasi parang ang nangyari, nabigla na lang at mayroon parang mga sympathizers dyan sa Marawi itong mga miyembro ng MAUTE. Unang-una po, ang tanong ko kay... sino pa nga po itong official na to? Si Mayor po, si Mayor Gandamra. Si Mayor, opo. So, si Mayor, dapat, nung alam niya na pong ganyan, nakipag-ugnayan na siya. So, he may have overlooked having this information passed on, ano? At para ma-actionan. Pero sa aming panig, yes, may mga impormasyon po kami. Pero ang focus po ng impormasyon na nakuha natin ay yung presensya ng pagpasok ng grupo po nitong si Isnilon Hapilon. At nung tayo po ay nakasigurado na nandyan sa isang lugar ng Marawi, ito po ay inaksyonan natin na kaya nga po nagkaroon ng law enforcement operation na kabilang ang ating mga kasamahan sa polis upang arestuhin itong si Isnilon Hapilon at ang kanyang mga kasamahan. Pero ang naging pangyayari ng mga in-execute itong pag-aresto na to, yung kanyang mga tauhan na nagsisecure sa kanya, nabangga po natin kaagad bago pa man tayo makarating doon sa gusali na kinaroroonan nitong si Hapilon. Kaya nga po dyan nagsimula. At nung nalaman nila na maaaring maipit sila ng tuloy-tuluyan, nagtawag po sila ng tulong sa mga maaari nilang kasamahan na nandun sa may outskirts. At siyang naging pagpasok ng mas malaking pwersa doon sa hinarap natin ng mas maaga pa. Tapos sinundan po yan ng kanilang pagpunta sa jail na pinakawalan yung mga kasamahan nilang nakaipit dyan at maaaring sumanib na rin yung itong mga ito sa kanilang pwersa. Ito pong mga nakaraang araw, mukhang nagiging maliwanag na talagang pinagpaplanuhan po nila talaga na manggulo dyan. At ito po iniipon natin itong mga materials at mga evidence at mga bagay na nare-recover natin sa patuloy nating operasyon upang maging bahagi ng body of evidence na gamitin sa kanila. Okay. Sir, General, may tanong pa po si Connie. Ay, sir ba, isang mabilis lamang po kasi may kumakalat na naman na baguhong balita tungkol doon sa siyam daw na guro na umano'y dinukot ng MAUTE Group. Ano ho ang ating confirmation o kaya naman na balita tungkol dito? Connie, wala kaming pinaghahawakang impormasyon ngayon dyan at nakikipagtulungan tayo sa police at saka sa local government baka sakasakaling meron sila. Pero kung meron man at naging napatotohanan man ito tulad ng paglabas ng ilang ebidensya na may maaari silang hostage, we can guarantee and assure na itong mga kamag-anak nila na gagawin po natin lahat ng ating makakaya upang ma-rescue sila sa madaling panahon. Sa oras po na ito, patuloy naman po ang mga ginagawang backdoor negotiation ng ating local government, ng ating mga ibang officials, ng ibang mga NGOs at CSOs sa grupo po na kaharap natin dyan at sana magbunga ito ng maayos. Alright, maraming salamat po sa inyo pong ibinigay sa aming oras and all the best po sa ating mga tropa na nandoon po ngayon sa Marawi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga. Yan po naman si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla.